Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Muli po, magandang umaga sa bawat isa sa ating tagapakinig. Dito naman po tayo sa ating programang Biyaya sa Pagkaaga dito sa 91.9 BBS DWLB FM. Ang inyong pong lingkod si Pastor Tito Riboriano, muli po niyong makasama sa umagang ito. Nais ko pong buksan ang ating tatalakayin sa umagang ito sa pagbabasa ng talata mula sa Aklat ng 1, Kapitulo 14, versikulo 6. Sabi po dito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tayo po yung manalangin. Muli po, Ama, salamat sa panibagong araw na ito, O Diyos, sa iyong kadakilat kapangyarihan. Kami muling lumalapit sa iyo. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa buhay. Ikaw ang nagbigay ng kahulugan. Alam namin, Panginoon, sobra-sobra ang dakila mong biyaya. At kami nagpapasalamat sa kagandahang loob na pinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kami, Ama, sa umaga pong ito, na lalo naming maangkin sa aming buhay, lalo na sa bawat isang tagapakinig ang iyong salita. Lubos naming maunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay, kung bakit nandito kami sa mundong ito. Alam namin, Panginoon, mayroon ka pang napakagandang plano para sa amin na naghihintay, dakilang pag-asa na kung saan nahayag sa bawat araw ng dakilang mong kalawalatian sa pamagitan ng nilalang. Tulungan mo kami, Ama, samahan, lubos, na maanawaan po namin ng lubos sa inyong salita sa umaga pong ito. Salamat. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kaugnayan po sa ating nabasa ang talata, nais ko pong bigyan daan ang ating tatalakayin sa umaga pong ito, ang daan ng kaligtasan. Yan. Karaniwan po sa aking buhay dahil ako rin po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Karaniwan tinatanong ko sa mga taong aking nakakasalamuha o nakakaisa sa gawaing ito, ang tanong na, pag ikaw ba'y namatay, saan napupunta ang iyong kaluluwa? At karaniwan po, hindi nila alam. Sabi nila, wala naman po nakakaalam. Sabi ko, nais mo ba mapunta sa langit? Siyempre, parating sasabihin, oo. Ngunit ang tanong ko naman ay, paano ka ba makakapunta sa langit? Karaniwan po, sabi nila, ay hindi alam o kung kaya, karaniwang mga sagot ay okay lang, gumawa ka lang ng mabuti, maging mabait ka lang, wala ka lang kaaway, siguro mabait naman akong tao. So karaniwang po mga bagay na yan palagi ang naipapahayag. Ngunit titingnan po natin kasi yan ba ay tamang pamamaraan. So ang daang kaligtasan pong itong ating tatalakayin ay daan ng kaligtasan na hindi tayo mapunta doon sa kapahamakan. Dahil kung alamin po natin, mayroong dalawa lang na patutunguhan ang tao, kung hindi langit o impyerno. At ito pong ating tatalakayin natin, kaligtasan na hindi tayo mapunta sa kapahamakan o kaya upang tayo mapunta, makasama natin ang Panginoon sa kanyang kalawalatian sa langit, mapagwalang hanggan. So nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Nais niya magkaroon tayo ng isang kaugnayang may pag-ibig sa kanyang piling at mabuhay para sa kanyang mga layunin. Ngunit, alam po natin na minana natin ang likas na kasalanan ni Adan at Eva at dahil dito tayong lahat ay nagkasala. So, ating pong tatalakayin natin kung ano ang ginawa ni Jesucristo upang iligtas tayo mula sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Sinasabi po dito sa unang Timoteo 1:15, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan na ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. So maliwanag po na kung bakit naparito si Jesus
sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At sino po yan? Lahat ng tao makasalanan, tayo lahat ay nagkasala, kaya lahat tayo ay dapat maligtas. At sinasabi naman po sa unang Korinto 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap kong rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. So, tandaan po natin na si Kristo ay walang kasalanan, ngunit namatay siya sa krus bilang kapalit natin upang bayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang pag-ibig, inako niya ang kaparusahan na dapat nating danasin. Ngunit si Kristo hindi namatay at nanatiling nakalibing gaya ng ibang tao. Siya ay nabuhay na muli. Siya ay buhay. Yan po ang magandang balita na dapat nating maunawaan. Sabi nga po, may 200. Tinan po natin dito sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 14. Ito po ang sinasabi. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So, ibig pong sabihin, may 200 na dinadaan ang tao. Sabi sa makitid at malapad. Sa malapad, marami ang dumadaan. At ito po ay papunta sa kapahamakan. At dito naman po sa makitid o kaya sa maliit na daan, kakaunti ang dumaraan. At ito po ay patungo sa buhay. Yan. Saan ba tayo? Ang tanong po ngayon, saan ba tayong daan dumaraan sa panahong ito? Sa makitid ba o sa maluwang? Yan. So kung titinan po natin, ang Diyos ay mahabagin at maawain, may puno ng pag-ibig. Kaya nga po sinasabi sa pangalawang Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So yan po ang pinakalayunin ng Panginoon, na ayaw niyang na may mapahamak. Ang tanong po ngayon ay ganito, ano-ano ang mga paraan na ginagawa ng tao para makasigurong makakapasok sa langit? Yan. So kung titinan po natin, sinasabi nga na 2 lang ang relihiyon dito sa mundo. Una, relihiyon na gawa ng tao. Ito po ang tao po ay gumagawa ng paraan upang abutin ang Diyos na sa kanyang pamamaraan, sa sariling pamamaraan. Gumagawa siya upang siya ay maligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa, pagsisimba, o kaya mga pagpipinitin siya, o mga pag-aalay ng ano-ano pa man ng mga panalangin upang abutin ang Diyos. Yan po ang unang relihiyon na gawa ng tao. At mayroon naman pong sinasabi tayong isang relihiyon na kung saan divine accomplishment. Ito po yung pamamaraan ng Diyos na kung saan ginawa niya ang lahat para sa ating kaligtasan. So, saan po ba tayo? So, titinan po natin, ano po itong divine accomplishment na kung titinan po natin mga kapatid na ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo maligtas. Hindi po natin kayang o kaya gawin ang kaligtasan. So maliwanag po sa sinasabi sa Gawa 4:12, sa aklat ng Gawa 4:12, sabi po dito, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So maliwanag pong matatagpuan natin ang kaligtasan kay Kristo lamang. Ang kaligtasan po ay nangangahulugan ng kalayaan mula sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan. Ano ang dapat nating gawin upang maligtas tayo?
So, una po, dapat makita ng tao ang pamamaraang ito dahil ito po mismo ang ginawa ng Diyos. Una, sinasabi po dito sa Marcos 1:15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya, magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan at paniwalaan ninyo ang magandang balita. Yan. So, maliwanag po ano? Sabi po dito sa Marcos 1:15, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. So, ang pagsisisi po ay hindi lamang pagkalungkot o pagkahiya dahil sa kasalanan. Ang pagsisisi ay ang pagtalikod sa makasalanang pamumuhay at ang pagbabalik sa Diyos upang maligtas. Kailangan nating magsisi at maniwala kay Hesukristo bilang tanging paraan para sa ating kaligtasan. Yan. So, maniwala tayo sa mabuting balita. Ano po? Balikan natin sinasabi sa 1 Corinto 15:3 na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Iyan po ang pamamaraan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. So ano po ang dapat nating gawin dahil ginawa na ng Diyos ang kaligtasan? Ulitin ko po, ang kaligtasan po ay hindi pwedeng gawin ng tao sa pamamagitan ng mga gawa ng tao. Ngunit ang kaligtasan ay batay sa kagandahang loob ng Diyos. Ito po ay libreng binibigay ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. So ano po ang dapat nating gawin? So sinasabi po dito sa Juan 1:12, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So upang po tayo maging anak ng Diyos, kailangan nating tanggapin at sumampalataya kay Jesus bilang tanging paraan upang maligtas tayo. So lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat ay Kanyang anak. Yan po, dapat nating malaman to. Ano po? Nilikha ng Diyos ang lahat ng tao, ngunit hindi lahat ay Kanyang anak. Ayon po sa Biblia, ang tunay na anak ng Diyos ay ang sino man magsisi at tumalikod sa makasalanang pamumuhay upang tumanggap at sumunod kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. So yan po ang magiging kapamilya. Sabi nga, nagiging tayong kapamilya ng Diyos pag oras na tayo ay sumampalataya at tanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Sinasabi po dito sa Efeso, Kapitulo 2:4 hanggang 5, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Yan po, ano? So, ang kaligtasan po ay tapos ng ginawa ng Diyos at ito po ay dahil sa kanyang kagandahang loob ng Diyos, dahil sa biyaya. So, dito po sa Efeso 2:4-5, sabi nga dito, sa sandaling anyayahan ng isang tao si Jesus na pumasok at manahan sa kanyang buhay bilang tagapagligtas at hari niya, binuhay na ng Diyos ang kanyang patay na espiritu kay Kristo. Bakit po, ano? Bakit po na dapat mabuhay ang ating patay na espiritu? Sa pamagitan po ng pagtanggap kay Kristo ay binuhay ng Diyos ang ating patay na espiritu na minana natin mula kina Adan at Eva. Para sa unang pagkakataon ay maaari nating makaranas ng isang personal na relasyon sa Diyos at mabuhay para sa kanyang layunin. Kung matatandaan po natin mga kapatid, ano? Alam natin na nang sabihin ng Panginoon kay Adan at Eva, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na sa gitna ng harden, sa gitna ng harden. At pag kinain niyo ito'y mamamatay kayo. At tunay nga na hindi sinunod ni Adan at Eva ang Diyos. Ang ginawa nila, kumuha sila ng bunga ng kahoy na ito at sila'y kumain. At doon po nag-umpisa ang kasalanan ng tao. Ibig sabihin, ang tanong ngayon, nang kinain ba ni Adan at Eva ang bungang kahoy na ito, sila ba'y namatay? Hindi po. Hindi po sila namatay na pisikal.
Ngunit ang tinutukoy po dito ng Diyos, kamatayang espiritual. Ibig pong sabihin, ang kanilang kaugnayan sa Diyos ay nahiwalay sila sa Diyos. Nawala po yung kaugnayan nila. At lahat pong tao na nabuhay, tayo po ay mula kay Adan at Eva, sunama na po natin itong patay na espiritu. Kaya po, nananatili na lang sa tao yung dalawang parte ng kanyang katawan, yung kaluluwa at katawan. At ito po ay patuloy, at ito po ay, dalawang bahaging ito ay dadalhin tayo palagi doon sa pagkakasala. Ibig pong sabihin, mamumuhay tayo na makalaman na pamumuhay at hanapin palagi natin ang laway o kaya ang likas na makasalanang buhay, ang pita ng laman ang siyang hahanapin ng tao. Kaya tayo po ay makasalanan dahil sa katayuang iyan. Ngunit salamat sa Diyos dahil nabanggit po dito sa Efeso 2:4-5 na muling binuhay ng Diyos ang sino mang taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ang sino mang taong nanampalataya kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas, nagsisi at tumalikod sa mga kasalanan at naniwala sa mabuting balitang ito na si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Sumuli pong mabubuhay ang patay nating espiritu. Ibig pong sabihin, manunumbalik tayo sa tamang relasyon sa Diyos. At sa pamagitan po nito, may pamumuhay po natin ang buhay na may kabanalan. Dahil buhay ang ating espiritu. At alam po natin, ang espiritong ito ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang may pamuhay natin ang matuwid na buhay na galing sa Diyos. So yan po ang kapangyarihang ito. Hindi po natin kayang gawin ito sa sarili nating pamamaraan, ngunit sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo nasa atin na binubuhay na ng Diyos at aktibo na sa ating buhay. At dito po sa Efeso 2:8, muli po babasahin ko po sa inyo sa Efeso, aklat ng Efeso, Kapitulo 2:8, sabi po dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo, sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat may pagmalaki ang sino man. Maliwanag po na ang tao ay naligtas mula sa kaparusahan ng kanyang mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Hindi ito dahil sa kanyang mga gawa. So ulitin ko po, dahil ito po ang karaniwang mabago dapat sa isipan ng tao. So, pag tinanong po natin ang kaligtasan, o ibig sabihin, paano ba tayo makakapunta sa langit, palagi po na sinasabi ng tao na ito ay maging mabait ka lang, gumawa ka lang na mabuti, sundin mo lang ang 10 utos. Ito po yung mga sinasabi nating gawa ng tao. At maliwanag po dito sa ating nabasa sa Efeso 2:8-9 na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Tanging sa pananampalataya lamang. At mayroon naman po nagsasabi na, okay, manampalataya tayo. Pananampalataya plus gawa, mabubuting gawa. Huwag po nating dagdagan ang pananampalataya. So maliwanag po na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan lang ng pananampalataya, sa biyaya lang ng Diyos, at kay Kristo lamang. So yan ang po ang pamantayan ng ating kaligtasan. Sa pamamagitan lang ni Kristo, sa biyaya lamang, at sa pananampalataya lamang. At huwag po natin kaligtaan na kasi po, ang ugat ng kaligtasan ay pananampalataya kay Jesus, ngunit ang bunga ng kaligtasan ay mabubuting gawa. Ayan. So, isaayos po natin ang ating formula, no? Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Jesus, at ang bunga nito ay mabubuting gawa. Ibig sabihin, niligtas ka na ng Diyos, dahil niligtas ka na ng Diyos, ipapakita mo ito sa mabubuting gawa. Iyan po ang dapat na mailagay natin ang mabubuting gawa sa tamang posisyon. Ano po? Ang mabubuting gawa ay bunga na lamang ng ating kaligtasan. So, hindi po natin pwedeng idagdag sa pananampalataya ang mabubuting gawa upang tayo maligtas. O kaya, ang mabubuting gawa, tayo ay maliligtas. Hindi po. Tanging pananampalataya lamang po. Si Kristo lamang po
ang makapagligtas sa atin mula sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Ang tao po ay maaaring gumawa ng mga gawaing relihiyoso, ngunit siya ay nananatiling hiwalay sa Diyos. Ito pong ibig sabihin na being religious. Ano po? Kasi kung minsan po, marami nga po mga tao na akala nila sa pagiging relihiyoso ay okay na sa kanila. Sasabihin nila, okay, araw-araw ako magsisimba, mananalangin. Kung minsan, iba-iba pa ang tinatawagan, kung sino-sino mga tao na namatay na, no? Sumasamba sa mga rebulto o kaya sa mga Diyos-Diyosan, ano? At maraming ginagawa, magpipinitin siya, o kaya mag-aalay lakad, magtutulong sa kapwa. Ito po yung mga pangreliyosong gawain. Ngunit sigurado po na hindi tayo maliligtas sa ganitong pamamaraan. So alisin na po natin sa ating isipan yung mga makareliyosong gawain na makatuon lang po tayo doon sa ginawa ni Jesus. Kasi sigurado po yung 100% na ginawa ng Diyos. Saka po, yan talaga ang layunin ng Panginoon kung bakit pumunta siya dito sa lupa. Alam naman po natin kung sino si Jesus, di po ba? Si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao, pumunta dito sa lupa upang hanapin ang mga makasalanan at tayo yun. At ginawa niya ang siya'y namatay sa krus para bayaran ating mga kasalanan at hindi tayo parusahan, mawala sa atin yung sumpa ng parusa sa kasalanan. Ito'y inako na po ni Jesus. Binayaran na po ni Jesus, wala na tayong dapat bayaran pa. Kaya ibig po sabihin, tapos na ang lahat. Dapat na natin tanggapin, paniwalaan ang libreng regalong ito. Pag sinabi po natin regalo ng Diyos, hindi po binabayaran at hindi po tinatrabaho. Kusang ito'y binigay ng Diyos sa kanyang kagandahang loob, kusang ginawa ni Jesus para sa dakilang pag-ibig natin. So ganun po kalalim ng pag-ibig. Hindi po tayo karapat-dapat na tumanggap ng ganun bagay dahil tayo makasalanan. Ngunit salamat sa Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob, ganun pa rin ibinigay sa atin. Kaya nga, sinasabi nga po sa Roma 8:1, wala nang hatol sa mga na kay Kristo. Ibig pong sabihin, hindi na tayo hatulan na mapunta tayo doon sa impyerno. Tayo po ay sigurado pag tayo ay namatay, ang ating kaluluwa ay mapupunta doon sa langit sa presensya ng Panginoon. Diretso na doon. At habang tayo na paghihintay sa muling pagbabalik. Kaya mga kapatid, alam po natin na madali na ang panahon. Sabi nga, malapit nang dumating muli ang Panginoong Jesucristo dahil po ito po'y natupad na ang lahat maliban na lang po sa kanyang pagbabalik at napakaganda po ang mga mangyayari sa darating na panahon na kung siya'y pagbabalik niya ay marami pong mga surprises na tinatawag nga dyan. Ngunit nakakalungkot po doon sa hindi manampalataya dahil po mapapahamak sila. Doon po sa mga nagtiwala na kay Jesus, may kasiguraduhan po tayo na pag dumating ang Panginoong Jesucristo, tayo po ay makakasama niya magpawalang hanggan sa langit. At doon naman po sa mga hindi pala nanampalataya, paalala lang po, ito na po yung oras, ito na po ang oras na dapat nating samantalahin na tayo magsisi, magbalik loob sa Diyos at maniwala sa Panginoong Jesucristo. At ang pagsisising ito ay tunay na pagtalikod sa ating mga kasalanan. Hihingi natin ang kapatawaran sa Panginoon. At lubos nga ang sinasabi ng Panginoon na tayo lubos na patatawarin at lilinisin sa atin lahat ng ating mga kalikuan. So, maliwanag po ang kaligtasan po ay kay Kristo lamang sa pamagitan ng pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Jesucristo ng lubos, pagsuko ng ating buhay para sa Kanya. At mamuhay na po tayong ayon po sa kagandahang loob ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, sana maunawaan po natin ang mensahe sa umaga pong ito. Dapat nating patuloy tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, maliwanag sa kanyang salita. Ang salita po ito ay tungkol sa paglilitas ng Diyos, tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tungkol kay Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Lalo po nating maunawaan ang katotohanan at ang katotohanan po ay magpapalaya sa atin. Makalaya po tayo doon sa mga maling aral, makalaya po doon tayo sa
sarili natin mga paniniwala kasi po marami tayong mga haka-haka na sabi nga natin ito ay ating namulatan na pero po karaniwan sa ating mga sinusunod ay mga maling pamamaraan. Doon po tayo sa tamang pamamaraan na ang Diyos lamang po ang nagbigay nito. Maliwanag po na ang kaligtasan ay ginawa ng Diyos. Ito'y libre, walang bayad dahil sa dakila niyang biyaya. So mga kapatid, sana po naunawaan natin. Salamat po sa bawat isang tagapakinig. Sa bawat araw nagsusubaybay po ng ating programa. At salamat din po sa ating mga kasamahan po dito sa radyo. Si kapatid na Stephen po sa technical side, sa ating pong sa ating pong sponsor si Ma'am Lalaine Abonal Villafuerte po. Villafuerte Abonal po na kung saan siya po ang patuloy nagtataguyod ng programang ito. Salamat po sa kanyang buhay. At sana mga kapatid, patuloy po tayong makinig sa programa pong ito. Malaking bagay po, marami tayong matututunan. Kasamahan ko pong mga lingkod ng Diyos, mga pastor, salamat po sa buhay nila na patuloy po nagpapahayag at taguyod po sa programa pong ito. So mga kapatid, salamat pong muli at tayo po'y manalangin para sa ating pong pagtatapos sa programa pong ito. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat. Tunay nga po, O Diyos, napakabuti mo at dahil sa kagandahang loob mo, Panginoon, ipinagkaloob mo sa amin ang kaligtasang ito na ginawa mo, Panginoon, na inialay mo iyong buhay para sa amin. Kami po, Panginoon, nagpapasalamat palagi dahil ano man ang aming dinaraanan, mga pagsubok, mga alalahanin, alam namin, Panginoon, na wala pa po itong maihahambing sa kaluwalhatian na ipapahayag mo sa muli mong pagbabalik. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo at tunay nga, O Diyos, ang dakilang mararanasan po namin na ginhawa, kalayaan sa pag-alipin sa kasalanan dun po sa pangalawang buhay. Kaya palagi po kami magpapasalamat, Panginoon. Palagi po kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay iyong salita ay maipahayag, hindi lamang dito sa aming probinsya, ngunit sa sangkatauhan. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga lingkod, sa mga pastors, mga missionaries, mga evangelistas, na patuloy po, Ama, nagpapahayag ng katotohanan, ang kaligtasan. Salamat, Panginoon, muli sa umaga pong ito. Purihin ka, dakilaan ka. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and Amen.